Kahit man nga po mga idol, ilang araw pang natitira bago magsimula ang Game 1 ng NBA Finals sa pagitan ng New York Knicks at San Antonio Spurs, bumiyahe na nga ang kanilang mga player sa San Antonio para ipagpatuloy dito ang nasimulang practice. Gumagawa nga sila ng paraan para mapa-shutdown o mas slow down man lang ang opensa ni Victor Wembanyama. Alam ng Knicks kung hindi nila ito pipigilan, tatambakan nga sila sa scoring. Sa ngayon, ayon sa isang insider, meron lang naman isang defensive game plan ang Knicks para kay Wemby. Ito ang gawing main man bilang main defender, si OG Anunoby. Siya nga ang gagamitin nila bilang bantay sa umpisa. Ang problema, nakita nga natin na naging serye ng Spurs at OKC na hindi epektibo ang paggamit ng OKC na mas mabababang player kumpara sa kanya. Kailangan pa rin naman ng Knicks gumamit ng big man para mapigilan ito, at iyan ang problema ng kanilang kupunan ngayon dahil wala nga silang sentro na kayang bantayan si Victor Wembanyama sa isang one-on-one situation. Samantala, dito naman tayo. Kagaya nga po ng napag-usapan natin, gumagawa nga ng mga bagong plano ang front office ng Los Angeles Lakers tungkol sa trade sa darating na off-season para mabago at mapalakas ang kanilang lineup. Siyempre, bukod sa paggawa ng trade, kabilang rin naman sa gagawing plano ang pag-sign ng mga player na papasok sa free agency. At ayon sa isang insider, sa unang araw nga doon ng free agency, hindi muna dito kukuha ang Lakers ng mga bagong player bagkus sisiguraduhin nila maibabalik dito ang mga dating player na magiging free agent na. Kasama dyan sa papipirmahin at bibigyan ng bagong kontrata ang mga role player na sina Jackson Hayes, Rui Hachimura at Luke Kennard. Alam nga ninyo, tapos na ang kontrata ng tatlong ito sa Lakers. Pero dahil nga sa napakagandang laro ng tatlo ngayong season, nakapagdesisyon ang front office, bigyan nila ito ng mga bago at mas malaking kontrata para manatili lamang sa kanilang lineup sa susunod na taon. Samantala, makalipas ang ilang buwan na pagiging sneaker free agent ni Stephen Curry matapos siyang umalis sa Under Armour last year, sa wakas ibinulgar na nga ngayon na pumirma na nga ito ng bagong sneaker deal sa kumpanya ng Lining na aabot nga na mahigit sa 10-year contract. Kasabay ng paglabas ng ganitong balita, inilabas na rin naman ang naging agreement sa pagitan ng kampo ni Curry at ng kumpanya kung saan magkakaroon nga sila ng global expansion na magpe-feature ng kanyang basketball product, lifestyle wear at full golf line. Magkakaroon rin naman dito si Curry ng kapangyarihan na mag-sign ng mga atleta na magre-representa ng Curry brand. At higit sa lahat, plano rin naman ng kampanya na magtayo ng Curry brand store sa United States at maging sa China. As of now, hindi pa inilalabas ng Curry brand ang kanilang unang signature shoes under Lining, pero inaasahan na ilalabas ito sa susunod na buwan bago pa magsimula ang bagong season sa Oktubre, at yan ang ating dapat abangan.